What is going on guys? Joe Moto here. Andito pa din tayo sa SMX para silipin ang mga bagong labas na motor. Ito ang D2. Samahan niyo ako. Bisitahin muna natin ang Sec Moto Supply. Tara. Kanya ko pa hinahanap eh. Anyway guys, meron akong ipapakita sa inyo. Napadaan lang ako dito kanina eh. Bam! Nakita nyo ba kung asan tayo? Eh, no? Ayos, diba? E, bisita tayo dito sa loob. For example, itong mga carbon helmet. Sir, magkano na lang? 8.5 plus 20. 8.4 na lang. Magkano? 8.4. 8.4 na lang. Plus 30 sa NISEC. 1,000, bali 9.1. 9.1 na lang to. Grabe yung mga discount, no? Pero guys, alam nyo kung anong mas nakakagulat? Itong brand na to. Dahil ang tindi ng discount nito. Brother Art. Latest natin ang models, Drift 2. Ito yung bago, di ba? Drift 2. Meron ka nito, di ba? Ayun, oh, meron ako itong puti. Itong plane natin, yan. 59. Meron din tayo may graphics. Meron din tayo yung carbon version. So 20. lahat yan nakasi less 20% ngayon. Plus 20. Sabihin natin itong ginagamit kong helmet. Magkano na lang to? Around 12,000 na lang yun. 12,000 na lang to? Ganun na lang yun. Less 20 eh. Dude! Ito, mga magkano? 21,900 na 21,900. lang siguro. 70 na lang to. Pero guys, itong malupit. Ito yung 1. Kasi ito na yung bago eh. So ito yung Drift Evo 1. 16,000 ngayon. Magkano na lang? Ito 50% off naman tayo dito. 50%. Ilan na lang? Kalahati. Kalahati, 8,000. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Grabe itong mga discount dito. The way from Laguna, sir. Thank you sa Sir, thank you po ah. Opo, thank you po. Sa motor, sa helmet, basta kayo Yan. advice. Okay ako. So sir, Thank you. guys, dito tayo magsimula. Sagot ng Honda. Dalawang bagong motor na nilabas dito eh. Silipin natin. Ang bagong Honda ADV 350. Mahabang LED lighting dito sa harap na may glossy black plate dito sa gitna. Mukhang kamukha niya ADV 160. At mataas na windshield. I think this is adjustable as well. Ito yung pinipigaan niya magkabilaan. LED light na nakalawit. Show upside down forks na naka-single disc. Naka-gold mag siya. Na naka-dual sport tires. Brand ng gulong is Caro. Of course, like any other big bike, may ABS to. 2-piston Nissin calipers as well. And for the dash, dude, ganda ang cockpit nyo. Meron kayong TFT display na nakita nyo sa mga ibang big bike ng Honda. Ang kagandahan dito, meron siya Navi. Ito yung mga kwadradong icons eh. Sa right handlebar, meron tayong kill switch. Hazard button na malapad na kalawa. Nice. At ignition switch. Meron na kayong kasamang handguard na stock. Adjustable ba? Lever hindi. Ito nang bagong switch ngayon ng Honda. Joystick na, ewan ko hindi ko trip yung joystick na to. Traction control na easy access lang. At busina na napakahirap pindutin. Keyless na siya. Pares na button na katulad sa ADV160 pero iba lang ang layout nito. Kung binuksan natin ang fuel. Nice, no? Malaki yung upuan niya. Dalawa talaga. Dalawang helmet. Grabe. Laki ng compartment. Hindi ko lang sure kung meron nito sa ADV 160. Nakalimutan ko na. Pero ang ganda niya tignan. Malaking foot peg para sa mga pillions nyo. For the rear, merong grab bar na iwalay. Show a dual suspension sa likod. At mahabang exhaust. Ito, it is a 330cc displacement. 28 horsepower. Pero sa ngayon, wala pang presyong dinidisclose ang Honda para sa bagong ADV 350. Sumunod ang bagong CB1000 ng Honda. Ang bagong Hornet, this is a 1000cc displacement, liquid cooled, double overhead cam, 4-stroke 16 volts na inline 4 na may 154 horsepower at 105 Nm of torque. Yung headlight niya, men, parang Z1 na Street Fighter. Like any other Honda, ganito po ang turning indicators niya. For different suspension, naka 41mm outside down show of forks na naka double disc.
4-piston Nissin calipers, hindi pa po braided ang hose niya. Rubber pa to. And for the radiator, meron na siyang kasamang radiator guard. Buti hindi katulad ng CB650R to na pakanan yung hawi. At least ito, maganda. Actually, itong ganito klaseng headers, naalala ko headers ng Z9 ko dati. So this is a Hornet in black and red. Ito Grand Prix red to ng Honda, yung ganitong kulay. Alam niyo yung shroud niya, nagmukhang winglet eh. Sa baba, meron siyang extra cowling na kasama para hindi bitin yung itsura. Laki ng makina, oh. Hindi ko lang sure kung ito yung same frame na ginamit o same chassis na katulad sa CB1000 dati. Yung upuan niya manipis lang eh. Kaya hindi siya ganun kalambot. Meron siya kasamang tangpad. Laki ng tangke nito, grabe. Nilagyan nila ng cowling. Hindi ko alam kung ganito na to kapag binili nyo. Pero alam ko, pwede pang upuan to ng mga back ride nyo. Pero ang nipis niya. Tignan niyo kung gaano kaliit lang yung pillion seat. Tapos laki nung cowling sa gilid, oh. Tsaka ang talim, grabe. At ang LED taillight na halos katulad ng ibang naked ng Honda, yan katulad sa CB650R, at mahabang fender. Katulad din ng CB650R. Is a monoshock sa rear, adjustable ang preload, metal foot pegs na kaibang itsura. Haba ng bang indicator eh. At may starter na gumagamit na bridge combat lock S22. 120 ang harap, 180 naman ang likod. Pero para sa 1000cc, 180 yung likod. Parang nabibitin ako dun ah. Sa space niya mukhang kaya pang mag 190 nito. Guys, for the new Hornet, mabibili nyo po ito for an SRP of 750,000 pesos. Actually, pwede na rin. Pogi din eh. Tapos, naka 1000cc pa kayo na naked bike. Naglabas din sila ng bagong kulay ng Goldwing. Ito yung 15th anniversary nila. Pero pagdating sa specs and aesthetics, ganun pa rin kulay lang inaiba. Eternal Gold ang pangalan ng kulay nito. Meron dalawang kulay ito, dalawang variant actually. Isang standard na 2,050,000 at itong 15th anniversary na 2,100,000. So kung kukuha kayo ng ganitong kulay, additional 50,000. Pero grabe no, tingnan nyo, laki ng unahan. Ano ba tong side mirror na to? Natutupi ba to? Ayoko biglayin. Motor niyan, laki oh. For the engine, this is a 1,833cc displacement liquid cooled 4-stroke 24 valves single overhead cam na may maximum power na 93 kilowatts at 170 Newton meters of torque. Grabe ang lakas nito. Daming mga buttons, parang sakyan eh. Alam ko may reverse to eh. Naka DCT rin to. Katulad ng Rebel 1100 tsaka na Africa Twin. Guys, ibang DCT sa e-clutch siya. May speaker, left handlebar ganito. Parang sasakyan, grabe. Nakakatuwa. Laki ng puwan, no? Tapos may sandalan yung mga back ride. So for the front tire, 130 ang harap at 200 ang likod. 16 inches alloy wheel sa likod at 18 inches naman sa harap. May heater na upuan. Ito yung tabucho niya. Oo nga, dual exhaust. Ito naman ang Honda Rebel 1100. Ito yung kuya ng Rebel 500. Cruiser bike pero dito naka-DCT na kayo. Meaning, wala po siyang clutch. Ayan, plus minus kayo dito. Haba nito eh. Tsaka mura lang to, 600 something lang to. Well, hindi mura yon 600,000 pero para sa isang 1,000cc, eh pwede na. Parang bago to. Hindi ko lang maalala kung ganito yung dash ng review ko. May cruise control na rin. Piniat tank, malaki. Medyo bilog na main seat. At oblong na pillion seat. Ito, nilapagan na nila ng mga accessories sa'yo. Bagong electric scooter ng Honda. Pangalan nito, CUVe. So for the CUVe, meron tong maximum power na 6 kilowatts at 3,500 RPM. Top speed is 83 km per hour. Charging time is 6 hours. At ganito, parang mas malaki nga sa EM1 to. Meron ditong Africa Twin. Like the Rebel 1100 naka-DCT to. And wala po siya clutch lever. Grabe yung mga buttons na ito. Oh. Hindi ng cockpit nito. Charging port pala dito. Dalawa yung display nyo. Meron kayo main display tapos sub-display sa baba. Ganda ng harap, no? Magkano yung ganito? 1.170. At dude, ang pangmalakasang adventure scooter ng Honda, ang XADV. So kung kanina 350cc, ito 750cc. Ang cool nito. Ako nga binisan na nila. Meron na rin crash guard. For the XADV 750, mabibili po ito for an SRP of 849,000 pesos. Dude, grabe. So yun po ang bagong lineup ng Honda ngayong 2025 dito sa event ng makina. Siguro mag-ikot-ikot muna tayo sa ibang brands. At see you sa next content.